Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang crime and thriller movie na pinamagatang I Hostage na ipinalabas ngayong taon. Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik na umaga sa Amsterdam. Ang lungsod ay nababalot ng sikat ng araw. Si Petrov, isang negosyanteng Bulgarian, ay dumating sa kanyang hotel at mainit na sinalubong ng receptionist na tila kilala siya. Malinaw na dati na siyang tumuloy doon. Sa kanyang kwarto, iniinom ni Petrov ang gamot sa puso, araw-araw niya itong ginagawa. Agad niyang tinawagan ang kanyang asawa upang ipaalam na ligtas siya, at pinakalma ito sa kanyang mahinahong tinig. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng araw. Napagtanto ni Petrov na naiwan niya ang mamahaling AirPods sa tren. Bumulusok sa kanya ang kaba. Narinig ng kanyang asawa ang pagkainis niya at iminungkahing bumili na lamang siya ng bago. Kailangan pa naman niya iyon para sa mga meeting. Hindi nagdalawang isip si Petrov. Agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na Apple Store, determinado siyang itama ang kanyang pagkakamali. Puno ng tao ang tindahan, ngunit nagpumilit si Petrov sa gitna ng karamihan, nakafocus na makuha ang pinakabagong modelo. Habang nasa loob siya ng Apple Store, biglang bumukas ang pinto. May pumaparada na food truck sa harap, at isang lalaki ang bumaba. Ang kanyang mga kilos ay may kabigatan at nakakaalarma. Hindi niya pinansin ang bati ng mga empleyado ng tindahan at dumiretso sa loob, habang sinusuyod ng tingin ang paligid. May kutob si Petrov na may mali. Kumuha ng bagay ang lalaki mula sa kanyang backpack, at bigla na lang siyang naglabas ng baril. Nagkagulo sa tindahan, nagsisigawan ang mga tao at nagsitakbuhan para magtago. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril, at sa loob lamang ng ilang segundo, dumating ang dalawang pulis, nagulat sa putok at kaguluhan. Samantala, si Mingus, isang empleyado ng tindahan, ay mabilis na itinago ang mga takot na customer sa mga tagong bahagi ng tindahan, sinusubukang iligtas sila mula sa nakakatakot na pangyayari. Sinarado ng mga pulis ang mga labasan at agad na nagulat ng sitwasyon sa radyo, kalmado ngunit may tensyon ang mga tinig. Sa gitna ng kaguluhan, napatigil si Petrov. Ang malas niya ay lalo pang lumala. Pumunta lang siya para bumili ng AirPods, ngayon isa na siyang bihag. Lumapit si Amar, ang lalaking may backpack, malamig ang mga mata. Agad niyang iginapos ang mga kamay ni Petrov, at inilahad ang kanyang tunay na pagkatao. Nakasuot ng uniformeng militar, gulat na gulat ang lahat ng ibunyag ni Amar ang isang bomba na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Nagtinginan ang mga opisyal, puno ng tensyon, at agad na ipinadala ang impormasyon sa punong himpilan, humihiling na agad na ipadala ang unit ng kontraterorismo. Samantala, umatras si Amar, ibinaba ang kanyang armas, at nagpaputok sa salamin ng tindahan. Nabasag ang salamin ngunit hindi ito nabasag ng tuluyan. Ngumiti si Amar, ang kanyang pagsubok ay nagpahayag na ang salamin ay bulletproof, isang hadlang na kailangan niyang mapagtagumpayan. Sa punong himpilan, kumalat ang tawag. Agad nilang pinakilos ang pinakamagagaling na field agents, kabilang na si Teniente Winston, na nakabakasyon kasama ang kanyang pamilya. Bagamat mabigat sa loob, iniwan niya ang kanyang asawa at anak at nagmadaling pumunta sa lugar ng insidente, ang isipan ay nakafocus na sa trabaho. Kasabay ng pagpapadala ng unit ng kontraterorismo, tinawagan ng punong himpilan si Keys, isang batikang investigador, upang gampanan ang maselang tungkulin na makipagnegosasyon kay Amar para palayain ang mga bihag. Samantala, kinaladkad ni Amar si Petrov sa harap ng mga pulis, nakatutok ang baril sa ulo nito. Sa malamig at matigas na tinig, inutusan ni Amar ang mga pulis na agad magdala ng negosyador. Nang hindi ito maisakatuparan, kumilos si Amar. Tumawag siya sa punong himpilan, matatag at may matapang na tono. Kung hindi agad magpapadala ng negosyador, papatayin niya si Petrov nang walang pag-aalinlangan. Malinaw ang kanyang kondisyon, walang negosyador, walang mabubuhay. Sa silid-imbakan, nagtatago si Mingus kasama ang mga na-trap na customer, sabay abiso sa kanila na huwag lalabas, masyadong delikado. Hinihiram niya ang cellphone ng isa sa mga customer, agad siyang tumawag sa mga pulis para iulat ang lumalalang sitwasyon at sinabihan silang may maraming bihag sa loob. Agad na sumagot ang mga pulis, pinakalma si Mingus at nangakong paparating na ang unit ng kontraterorismo. Sa parehong oras, dumating na sa punong himpilan si Keys, ang veteranong investigador. Sina Winston at ang kanyang team, na nasa lugar na, ay tumanggap ng mga tagubilin, ihanda ang kanilang posisyon, manatiling alerto. Pagdating ng gabi, tumawag si Keys sa kanyang negosyador na si Lin.
Ibinigay niya kay Lin ang buong pamumuno ng operasyon para makapagbigay siya ng suporta mula sa likuran. Malinaw ang misyon ni Lin. Kailangan niyang palabasin si Amor mula sa tindahan upang bigyan ng pagkakataon ang field team na mahuli siya bago maging huli ang lahat. Pagkatapos, nagbago ang eksena nang dumating si Kapitan Abe at siya ang namuno sa operasyon. Kilala siya bilang pinakamahusay na Special Forces Operator sa Netherlands bago siya naging pinuno ng Counter-Terrorism Unit. Taglay niya ang mahinahong awtoridad. Mabilis niyang kinausap sina Winston at ang iba pang miyembro ng field team upang ihanda sila sa mga susunod na mangyayari. Samantala, handa na sina Lin at ang negotiation team na makipag-ugnayan kay Amor. Ngunit sa mismong oras na sinubukan niyang tumawag, agad pinatay ni Amor ang tawag na nagpapahiwatig ng isang malinaw na mensahe na nasa kanya ang kontrol. Habang naghihintay si Amor sa susunod na hakbang, si Petrov na nahihirapan dahil sa kanyang sakit, ay nakiusap para sa kanyang gamot. Sa isang nakakagulat na pangyayari, naawa si Amor kay Petrov. Pinainom niya ng gamot si Petrov at pinalitan pa ang posas ng lubid matapos magreklamo si Petrov tungkol sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Amor si Lin upang simulan ang negosasyon. Malamig ang boses ngunit matatag. Maya-maya, huminga ng malalim si Lin bago ipakilala ang sarili kay Amor, at kalmado na hiniling na ibunyag nito ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi tumawag si Amor para magkwentuhan. Walang pag-aalinlangan niyang inihayag ang kanyang hinihingi, 200 milyong Bitcoin bilang ransom. Kapag hindi natugunan ng pulisya ang kanyang hinihingi, papasabugan niya ang tindahan. Samantala, sa loob ng storage room, nagtatago sina Mingus at ang mga bihag, kapansin-pansin ang tensyon sa paligid. Uminit ang sitwasyon nang akusahan si Mingus ng isa sa mga bihag na kasabwat siya. Nanatili sa hangin ang paratang hanggang sa isa pang bihag ang pumagitna upang ipagtanggol si Mingus at tiyaking wala siyang kinalaman. Sa gitna ng kaguluhan, desperado si Petrov na malaman ang sagot sa matagal ng tanong sa kanyang isipan. Tumigil si Amor, ang mga matay naglalagablab sa galit. Malinaw ang kanyang motibo, paghihiganti. Nais niyang maghihiganti laban sa pulisya at pamahalaan ng Netherlands dahil sinira nila ang kanyang buhay. Bagamat kakaunti lang ang kanyang ibinunyag na detalye, ang galit sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng buong kwento, isang tahimik na patunay sa mga taong pinagdaanan niya na siyang nagpapalakas sa kanyang mga kilos. Sa nakakakilabot na katahimikan, inilabas ni Amor ang kanyang cellphone at nag-selfie kasama si Petrov, isang baluktot na paalala na nasa kanya ang kontrol. Wala nang ibang sinabi pa, agad niyang ipinadala ang larawan sa email ng pulisya, tanda ng susunod na hakbang sa kanyang mapanganib na laro. Natanggap ni Keys ang selfie at agad itong tiningnan, habang lumalalim ang kanyang hinala kada segundo. May kakaiba siyang nakita, maaaring peke lang ang bomba na inilagay ni Amor sa kanyang katawan. Ipinakita ni Keys ang larawan kay Kapitan Abe. May tensyon sa hangin, nanganganib ang gusali kung totoo ang bomba. Kung peke ito, pwedeng kumilos ang field team at hulihin si Amor nang walang pag-aalinlangan. Lalong tumitindi ang tensyon at ang bawat segundo ay mahalaga. Samantala, sa storage room, pinilit ni Mingus at ng mga bihag na pasiglahin ang kanilang loob, nakikipagkwentuhan para malimutan ang nakaambang panganib. Nagbabahagi sila ng kwento ng kanilang buhay, isang marupok na paraan para kumapit sa kaunting pagkatao sa gitna ng panganib ng kamatayan. Sa kabilang bahagi ng tindahan, lalong naiinip si Amor kay Lin na patuloy sa pakikipagkwentuhan. Sa wakas, pumutok ang kanyang galit, matalim at puno ng pananakot ang kanyang boses. Humihingi siya ng 200 milyong halaga ng Bitcoin mula sa pamahalaan at pulisya ng Netherlands, at malinaw niyang sinabing kapag hindi natupad ang kanyang mga kondisyon, pasasabugan niya ang tindahan kasama ang lahat ng nasa loob. Ang malamig niyang mga mata ay sumasalamin sa isang mapanganib na paninindigan, isang taong wala nang mawawala. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Lin, matatag ang kanyang boses habang muling tinatanong si Amor kung sino talaga siya. Isang misteryosong sagot lamang ang kanyang tugon, AA. Samantala, nakatanggap ng mahalagang ulat si Keys, may isang bihag sa itaas na palapag ang nag-post sa Instagram na humihingi ng tulong. Nangingitid ang kanyang mga mata. Maaaring masira ng insidenteng ito ang lahat. Agad niyang inutusan si Kapitan Abe na magsimula ng isang rescue operation bago pa mapansin ni Amor ang post. Mabilis na kumilos ang field team, kinontak si Mingus upang iguhit ang layout ng tindahan para makapasok sila sa itaas na palapag ng hindi napapansin.
Nauubos na ang oras, ngunit may isa pang problema si Kiss, tumanggi ang hostage na nag-post sa Instagram na burahin ito. Maaaring ilantad ng post ang buong operasyon kapag nakita ito ni Amar. Napuno ng inis si Kiss nang malaman niyang naghahanap lang ng pansin ang hostage, ginamit ang krisis upang palakihin ang kanilang kasikatan. May malamig na tinig, tinatakot ni Kiss ang nag-post na ipapakulong ito dahil sa paglalagay sa panganib ng buhay ng lahat. Alam niyang mahalaga ang oras, kaya't lumapit si Kiss kay Lynn at inutusan siyang abalahin si Amar sa pakikipag-usap. Habang naghahanda siya para sa gawain, mabilis na gumalaw sina Winston at ang field team, palihim na pumasok sa tindahan sa pamamagitan ng exit door, handa na para sa susunod na yugto ng operasyon. Habang nagpapatuloy ang usapan, unti-unting nagbukas si Amar kay Lynn. Ang kanyang tinig na dating malamig ay lumalambot dahil sa pagkadismaya. Ikinuwento niya kung paano sinira ng pulisya at gobyerno ng Netherlands ang kanyang buhay, kinulong para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Inakusahan niya ang mga ito ng rasismo, sinasabing hindi siya patas na tinrato dahil sa kanyang lahing Syrian. Maingat na nakinig si Lynn, isang bihasang negosyador, at taos-puso ang kanyang simpatsya. Sa kabila ng lahat, nagsimulang magtiwala si Amar sa kanya, unti-unting ibinaba ang kanyang depensa. Sa isang bihirang sandali ng kahinaan, isiniwalat niya ang kanyang tunay na pangalan, siya si Amar R. Agad kumilos ang investigasyon team, natuklasan ang kasaysayan ni Amar ng matinding sakit sa pag-iisip. Samantala, gumalaw na rin sina Winston at ang kanyang team, palihim na pumasok sa itaas na palapag. Agad nilang inilikas ang mga hostage, gumagalaw sa isang mahusay na kilos, determinadong umalis bago pa man malaman ni Amar ang kanilang ginagawa. Naging mahalaga ang tuloy-tuloy na pang-aabala ni Lynn, kaya't matagumpay na naisagawa ni na Winston at ng kanyang team ang pagligtas ng walang aberya. Ngayon, sina Petrov, Mingus, at 3 pang hostage na lang ang natitira sa loob. Habang tumitindi ang tensyon, tumunog ang cellphone ni Petrov. Tumawag ang kanyang asawa. Pinayagan siya ni Amar na sagutin ang tawag, ngunit nanatiling tahimik si Petrov, ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Habang lumilipid ang mga oras, lalong naiinip si Amar, ang mga mata niya ay tumitingin sa orasan. Ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno ay masyado nang matagal. Sa wakas, hindi na makatiis ng tahimik, nagsalita si Petrov at nag-usap sila ni Amar. Si Petrov, kalmado at maayos, ay ipinahayag ang kanyang simpatsya kay Amar at sa kanyang pamilya, at inamin ang diskriminasyong kanilang naranasan. Ngunit tinutukoy din niya ang malinaw na katotohanan, ang mga pabiglang kilos ni Amar ay hindi magdadala sa kanya sa hustisya. Hindi sumagot si Amar sa sinabi ni Petrov. Sa halip, inutusan niya si Petrov na umupo at inalok siya ng kape. Ang mga kamay niya ay gumagalaw ng may kasanayan habang naghahanda siya ng inumin. Tumitindi ang tensyon sa hangin kasabay ng bawat segundo na lumipas. Samantala, sa storage room, si Mingus ay nag-aalala. Ang isa sa mga bihag ay malubha ang kalagayan. Agad na nakipag-ugnayan si Mingus sa field team, humihiling ng doktor. Ngunit dahil walang paraan para makapasok ang doktor sa loob ng tindahan, ginagawa ni Mingus ang makakaya niyang masuri ang babae. Kasabay nito, pinapanatili ni Lynn na abalahin si Amar para hindi niya mapansin si Mingus. Maya-maya, biglang lumitaw ang laser dot sa dibdib ni Amar. Ito ay isang sniper, na aksidenteng tinutukan siya. Biglang sumabog si Amar sa galit, ang kanyang boses ay parang isang galit na unggoy habang binantaang papatayin si Petrov sa oras na iyon. Si Lynn ay nagmamadaling pinakalma si Amar, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap ngunit si Amar ay hindi na nagtiwala sa kanya. Ang kanyang tiwala sa kanya ay nawala, at sa malamig na boses, hiniling niyang palitan ng bago ang negosyador. Nang marinig ito, nanatili si Lynn at ang team ng negosasyon sa matinding katahimikan. Hindi nila mababasa ang isip ni Amar, ang kanyang mental na kalagayan ay isang patuloy na banta. Ang kanyang nakaraang kasaysayan sa psychiatric care ay lalong nagpapalalim ng kawalan ng katiyakan. Bawat galaw ay maaaring magsimula ng anumang pagsabog. Isang kasamahan ni Lynn ang nagmungkahi sa kanya na umalis muna sa misyon at hayaang ibang tao na lang ang pumalit sa kanya. Ngunit tumanggi si Lynn na umatras. Tiwala siyang magagawa pa niyang makuha ang loob ni Amar. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, ang kasamahan niya ay pumasok at kumuha ng kontrol sa negosasyon. Ngunit imbes na pakalmayin si Amar, ang pagbabago ay lalo pang nagpagalit sa kanya. Nauubos ang pasensya niya at nagsimula siyang magbilang, ang tensyon ay tumataas sa bawat saglit. Nagtangka ang mga negosyador, desperado na baguhin ang kanyang pansin.
Tinanong nila kung anong sasakyan ang gusto niyang gamitin para sa kanyang pagtakas. Tumugon si Amar ng malamig na katiyakan, isang itim na limousine. Samantala, si Petrov na dumaranas ng matinding pagka-dehydrate, ay lalong nanghihina. Ang katawan niya ay humihingi ng tubig, ngunit inaalok siya ni Amar ng energy drink para siya ay lumakas. Isang delikadong maling desisyon, lalo na't may kondisyon sa puso si Petrov. Makalipas ang ilang sandali, naawa rin si Amar, at humiling ng tubig mula sa mga pulis, ayaw niyang may mamatay bago matupad ang kanyang mga hiling. Bilang tugon, ipinadala ng mga pulis ang tubig gamit ang isang robot upang tiyakin na walang mapapahamak sa loob. Samantala, si Winston at ang mga snipers ay nakapwesto na, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang abutin ni Petrov ang tubig, napansin niya ang isang maliit na pagkakataon, at walang pag-aalinlangan, siya ay tumakbo. Ang mabilis niyang pag-iisip ay nagbunga, at si Amar ay nahuli ng hindi handa. Tinamaan si Amar ng bala mula kay Winston, na nagpabagsak sa kanya sa gitna ng kalye. Bilang tugon, ang bomb disposal team ay kumilos at nagsimulang tanggalin ang bomba sa katawan ni Amar, habang si Petrov ay tumatanggap ng medikal na atensyon dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang puso. Nanatiling malapit si Winston, nag-aalok ng suporta habang si Petrov ay nasa pagkabigla mula sa nangyaring insidente. Nang kumalma na si Petrov, inihatid siya ni Winston sa pinakamalapit na himpilan ng pulis upang magpahinga at makarecover mula sa nakakatakot na karanasan. Ang bomb squad ay mabilis na kumilos, handa na ang kanilang kagamitan habang tinatanggal nila ang mga pampasabog mula sa katawan ni Amar. Kasabay nito, ang ibang mga koponan ay nakatutok sa paglikas kay Mingus at sa mga natitirang hostages, tinitiyak ang kanilang kaligtasan ng may katiyakan at pag-iingat. Maya-maya, tumayo si Lin sa malayo, nadismaya siya ng gusto. Nabigo ang mga negosasyon at hindi niya na-defuse ang sitwasyon. Ngunit lumapit sa kanya si Kiss, nag-aalok ng kaginhawaan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at ang pinaka-importante, ligtas ang lahat ng bihag. Hindi rin nakaligtas sa atensyon ang papel ni Mingus sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa panahon ng operasyon, at ipinahayag ng mga pulis ang kanilang pasasalamat. Hindi nagtagal, inihatid si Mingus ng mga pulis papunta sa kanyang tahanan. Habang siya ay nasa loob ng sasakyan, bumukas ang mga pinto ng emosyon at siya ay napaiyak, tinatanggap ang bigat ng sitwasyon na siya ay nakaligtas. Kinabukasan, bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa Amsterdam, parang wala nang nangyaring mga insidente. Bumalik si Winston sa kanyang asawa na matagal nang nag-aantay ng kanyang ligtas na pagbabalik. Samantala, inihatid si Petrov pabalik sa kanyang hotel, ang karanasan ay tapos na, ngunit ang mga sugat ng trauma ay nananatili. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang isipan gamit ang bagong pares ng AirPods na binili niya bilang pampalipas oras, kahit ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganoong sitwasyon. Sa huling sandali, kinumpirma ng mga ulat sa balita na si Amar ay namatay matapos matamaan ni Winston. Ang gobyerno ng Netherlands, na labis na apektado sa mga pangyayari, ay nag-anunsyo ng mga plano upang higpitin ang mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang ganitong uri ng krisis sa hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.